Nandito naman tayo sa panibagong video mga kawakwak. Samahan nyo ko mag-explore dito sa bayan ng Argao, ang pinakalumang sementeryo, at mag-imbestiga tayo kung saan inlibing si Charina Relativo, yung 27 years old na pinatay sa boarding house, pinatay ng adik at nag-viral sa Facebook at sa mga balita. So samahan nyo ko mag-explore dito mga kawakwak sa panibagong video paulit-ulit at mag-imbestiga dito sa sementeryong ito. Let's do this! What's up guys? What's up mga kawakwak? So for today's video mga kawakwak, andito pala tayo sa bayan ng Argao, Cebu. Dito tayo sa bayan ng Argao, Cebu kasi meron tayong puntahan na puntod na pinatay sa boarding house. Pinatay ng isang adik na walang magawa sa buhay. So ngayon puntahan natin yung puntod niya. Inilibing na ito nakaraang mga dalawang linggo na nakalipas mga kawakwak. So tara, let's samahan niyo ako mga kawakwak. So nagmumotor tayo. Yan. So patungo tayo sa sementeryo mga kawakwak. Kwak kwak kwak. Lumang-luma na dito mga kawakwak. So baba tayo, maghanap tayo ng parking. Parking tayo dito. Okay. So atin na puntahan yung punto ni Charina Relativo, yung pinatay guys sa boarding house at natrending sa dito sa Cebu City. So andito tayo sa south. Okay, so tara, let's puntahan natin mga kawakwak. Magtanong muna tayo. Sir, pwede mo tanong, sir? Pwede mo tanong? Katong pinatay sa kuan, sir, ba tong gilabay sa tinapon sa sa kalibunan. Yung tumabay itong nabukog na. Yung kalansay na dire gilubong, sir. Murag diri mo kapita oh. Ada na gisor og lungon or kanang bunsamber na. Ay pinaso sa lungon. Murag sulod og lungon. Kato bang gilabay sa katong pinatay, sir, ba doon sa parang dalagit? Dalikit. Oh, basa. Dalikit. Oh, basa diha dito padung kuan lagi. Sa dalagit. Basa diha to glubong. Ano putiro mo pangutana kay. Ako ro i-vlog. Oh. Drama ko na. Sige, salamat, sir. Balik ako, sir. So guys, ito yung pinaka-chapel na dito, lumang-lumang at chapel. Kasi matagal na tong sementeryo dito sa Argao. Ilang taon na tong sementeryo dito, sir? Ilang taon? Ang sementeryo dito, ilang taon na? Mga more than 100 years? Ana? May kuan sa Katsila ko man ito. So panahon pa ng Katsila itong sementeryo, guys. Panahon pa ng mga Katsila. Tingnan nyo. Luma yung mga structure dito, yung mga bato-bato. Yan. Meron pa rin mga natilang mga limestone, marami mga limestone. At saka mayroong mga hugis na mga angel at mayroong mga bungo. Hugis bungo doon. So hindi natin ma-zoom yung camera kasi maliit yung camera natin mga kawakwak. So wag natin patagalin pa today's video na to. Puntahan na natin yung puntod ni Charina Relativo. So mayroong dito guys, nakayuko na rebulto. Yan. At dito pa, tingnan yung niya, yung mata niya maitim. Maitim yung mata niya, baka hindi siya nakatulog kagabi. At mayroong mga kulapo dito. Yan. Pampawala ng abog. Pampawala ng alikabok. At dito marami pang mga nanatiling mga lumang libingan. Yan, tingnan nyo. Nakita nyo naman sa mga mata nyo, char. Yan, mga lumang libingan.
So yung may mga bago ritong nilibing, huwag nila ipakita kasi okay kayo. So meron pa ditong mga lumang-luma na din mga puntod, pero modern na, mga 1960s at 1970s. Yan. So atin ang puntahan. Hanapin natin yung punto ni Charina. So ito na guys, yung punto ni Charina, relatibo guys. Ni Miss Charina. Yan. So yung istorya niya guys, pinatay siya doon sa boarding house niya. Yung killer nakadikit lang sa nakadikit lang sa kanyang boarding house. Sobrang dikit lang talaga. Ano bang Tagalog sa tapad? Dikit lang dikit yung boarding house nila. At saka matagal lang may plano yung suspect na gahasain siya. So ipakita ko sa video nung buhay pa siya mga kawakwak. Ilalagay ko dito sa screen mga kawakwak. Yan. So nilibing siya noon August 2, 2024. So 27 years old siya. 27 years old siya namatay. So sobrang kaawa-awa talaga yung sinapit niya dahil lang sa mga adik na tao na bumalik yung mga shabu ngayon. Marami ng mga adik-adik ngayon. Para kumbaga kung nasunog yung boarding house niya, matakpan yung krimen at yung mga ebidensya mawala. Baka namatay lang sa sunog, kaya niya sinunog yung buhok niya at sunog ano matawag doon? Tangkain siyang sunugin at pati yung boarding house. At napigilan nito kasi naubos yung butin na ginamit niya, yung suspect butin na ginamit, at saka naubos yung butin kasi maliit yung butin, yung fluid, kaya na hindi na lumaki yung sunog. Pasensya na sa Tagalog guys kasi nahirapan ako sa kalisod mga kawakwak. So back to Miss Charina relatibo, nakakaawa talaga. Disclaimer this video at may respeto po tayo sa pamilya. So back to you guys, biglang uminit yung camera ko guys. Nagpahinto ako at nagpahuway ako ng sandali na mahinga muna yung camera kasi uminit yung camera natin habang tayo nagbibideo dito. So back to you guys, balik-balik paulit-ulit ni Miss Charina relatibo. So ayun guys, yung pangarap niya bilang naglaho kasi pinutol lang demonyo yung suspect. Dahil pinatay siya, yung mga pangarap niya sa kanyang pamilya na pupunta sana siya ng Hong Kong, mag-abroad siya kasi galing siya noon ng Riyadh, if I'm not mistaken, doon sa Middle East na bansa. Nag-abroad siya noon at umuwi dito at nag-sales lady sa Metro Ayala, sa Ayala, Cebu Business Park. Sandali lang siya nag-sales lady para meron na siyang looking forward kasi pupunta siya ng Hong Kong para mag-OFW. At yun nabigo siya kasi naputol yung pangarap dahil lang sa adik-adik, dahil sa nakasuwip nagsyabu yung mga adik-adik ngayon. Sana bumalik si Duterte at ibang mga leader na sincero sa kanilang mga kampanya versus sa mga droga dito sa ating Pilipinas, sa ating mundo. Okay kayo no? So nakakaawa talaga si Miss Charina relatibo dahil lang sa adik, namatay siya. Sana magwakas yung mga adik-adik. At ngayon ang suspect ay nasa piitan, nasa Kalunasan jail sa Cebu City. So maglibot-libot muna tayo dito mga kawakwak. May mga kabaong dito mga kawakwak. Tingnan natin yung mayroong mga libingan dito. Malapit na yung undas mga kawakwak. Malapit na yung undas. Yan.
na yung mga libingan dito, baka mayroong mga anaconda at mga ano dito, mga cobra, energy drink. Tingnan natin dito, mayroong mga libingan dito. Yan. Ito, may kabaong pa dito mga kawakwak. Baka mayroong patay dito mga kawak. Tingnan natin kung mayroong patay. Samahan nyo ko sa pagtanaw. Damit na lang natira dito mga kawakwak. Damit na lang yung parang barong. Wala na talaga, wala na. Kinain ng mga kadina di amor. Balik tayo sa daan. Dahil may ipapakita ko sa inyo na malapit na ito sa dagat. So magpa-shoutout dyan. Hindi lahat kayo masya-shoutout ko kasi wala akong lista ngayon. So shoutout lang sa lahat-lahat na nanonood ngayon at sa yung nagpa-shoutout. So salamat sa suporta sa inyo sa akin. So dito tayo mga kawakwak. Mayroong dagat dito mga kawakwak. Merong dagat na sea dito. Ang bango ng tinabal. Ang sarap ng ulam guys. Merong ang dagat dito mga kawakwak. So doon guys, plaza yan ng Argao. Malapit lang sa seaport. Maganda maligo dito mga kawakwak kasi basa yung tubig. At kita dito sa harapan ko yung Tagbilaran Bohol. Yan, Tagbilaran Bohol na yan mga kawakwak. Hindi natin ma-zoom yung camera kasi maliit yung camera natin. Medyo limited yung mga pictures sa ating camera kasi model 2022 pa to. So mayroon mga nakatira mga bahay dito mga kawakwak. Malapit lang sa dagat mga kawakwak. So walang bayad dito maligo mga kawakwak. Kahit mga yung mga patay maliligo dito. Char. So balik tayo sa sementeryo. Yung hanap buhay nila dito ay pagkukuha ng mga isda. Yan. At meron pang chicken joy dito mga kawakwak. May aso. Hindi tahimik yung cemetery dito kasi malapit lang mga bahay dito. Yan, kita nyo dito. May mga punto dyan. Harap ng dagat. Masarap yung ulam mga kawakwak. Parang may nagluto ng tinabal. So balik tayo dito sa entrance mga kawakwak. So guys, ipapakita ko sa inyo na maraming mga ano dito, mga kabaong na tinatapon. Yan, nasa tabi-tabi lang. At sa likod ko mga libingan. Yan, mga patay ba. So doon, punta natin. At dito, mayroong mga bagong kundo mga kawakwak. Yan, mga bagong kundo. Puntahan natin yung mga tapunan ng mga kabaong dahil walang bibili dito ng mga scrap metal. Walang bibili dito. So ito na yung mga kawakwak. Sobrang daming mga kabaong dito. Yan. Wala na yung mga patay dito. Umuwi na. Tingnan nyo yung mga duga ay nandito. Mga duga ng patay. Dami talaga mga ano dito. Baka masagatan tayo. May mga ano dito, mga bildo, mga glass. Yan. Ito yung mga tapunan ng mga kabaong. Sobrang dami talaga. Tapunan ng mga kabaong. Sobrang init ng panahon. Kahit landong. Ito. Yan. Pagpapasok ka dito, matitanos ka talaga. Dahil kinakalawang na. Tingnan nyo.
So hindi na ito maibenta kasi madouble dead ka, pinasok ka pa, maatitanos ka pa. Yan. So dito mga tapunan ng mga duming ng mga patay. Yan, dami oh. Dito. So dito pa mayroong mamahaling kabaong dito guys. Ito may mamahaling kabaong dito guys. Mga kawakwak. Yan. Mamahaling kabaong ito pero na kinakalawang na din. So dito guys may mga maraming mangroves dito. Kasi malapit na ito sa dagat. Itong sementeryo na to. Tingnan nyo. Kung meron tayong makitang mga crabs dito at mga alimango. Yan guys. Masukal na area na yan. So hindi na tayo papasok dyan kasi baka mayroong mga anaconda dyan at mga buaya na silulong. Ang dami mga bote rito mga kawakwak. Pag uminom pagkatapos ng paglibing, pag naubos na yung mga soft drinks, malilimutan nila na itatapon na lang dito. Malilimutan yung ang tamang pagtapon ng mga basura. Tamang paglalakad lang tayo dito mga kawakwak. Medyo hindi creepy ang sementeryo na to mga kawakwak. So, papasok tayo dito. Yan may ano pa dito, may tubig pa dito. Ang mga alimango dito. Tingnan nyo. Ang ganda ng dagat dito mga kawakwak. Matubig yung sementeryo dito mga kawakwak. So daan tayo dito. Kung meron ba tayong makita nga kakaiba at kababalaghan, baka makita tayo ng mga piranaha dito. Baka may mga pirana. Ang dami mga basura dito. Nagbabahay na yung mga alimango dito. Yan, mga butas-butas. Masarap yung mga isda dito mga. Mayroong mga isda oh. Yun. Legit yan, legit. Hindi makita sa camera pero nasa ilalim ng tubig. Mayroon pa palang isda dito. Matambok yung isda dito kasi may mga ano dito. Kumain ng mga patay. Char. Tingnan nyo guys, mayroon pang ano mga kinasun dito. Masarap ito kainin pag nasa sementeryo. Wow, ang dami guys, ang daming tahong dito guys mga kawakwak. Tingnan sa ilalim mga kawakwak, ang daming tahong. Grabe, ang dami sa ilalim, ang daming mga tahong. Pakita ko sa inyo sa kamera.
Grabe, ang dami mga isda dito nakatira sa sementeryo guys. At marami mga shells dito. Nakita nyo sa kamera, yung under natin yung kamera natin sa tubig. Ang dami talaga mga isda dito pala. Dito sa sementeryo na to sa Argao. Akalain mo, yung mga isda dito tumira sa sementeryo. Idi wow. So meron pa dito mga kawakwak. Yan. Yan oh. Si Mr. Krabs. Yan. Yan. Meron pa si Mr. Crab. Mr. Crab. Yan, mga tilapia, madami mga tilapia dito. Yan, nakatira lang sa sementeryo. Grabe. Dito mga alimango nakatira, nasa loob lang. Yan, meron pa mga ito, marami pa mga butas-butas oh. Yan, mga puntod malapitan dito. Nasa entrance. Kawakwak, may bago pang kinuha sa libingan mga kawakwak. Tingnan nyo. Umalis na yung patay. Yan. Bagong kinuha. Nagtapos ng kontrata. Ang natira na lang yung kabaong at kanyang pantalon. At saka yung sinilas na crocodile. So, mayroong lumang punto dito mga kawakwak. Yan. Parang turi. Yan. Yan, mayroong dome. So anong meaning ng dome? Comment na kayo kung ma-expert kayo sa mga historic mga ganitong bagay. Nakalitra, nakalagay ng letra D-O-M, dome. So anong meaning yan? Comment na kayo. So hanggang dito na tayo for today's video mga kawakwak. Kasi meron pa tayong pupuntahan na mga iba't ibang sementeryo dito sa south ng Cebu. So hindi natin mahanap yung puntod ng pinatay doon sa Kasay Dalaget noong mga 3 buwan na nakalipas. Yung pinatay sa Kalibunan, pinatay niya kanyang kabit. So hindi natin mahanap kasi wala tayong mapagtanungan ng mga supporterero. So tara, let's, hanggang dito na lang tayo kasi may pupuntahan pa tayo. Hindi naman tayo, ako may pupuntahan pa ako. So salamat sa papanood, hanggang sa muli, paalam.